Sa patakaran ng pamahalaan ng Albay, bawal umakyat ang mga turista sa Mayon Volcano kapag nasa alert level 1 ito. Pero nang magbuga ito ng abo at uso kanina, nasa level 0 lang ang bulkan. Kaya ang NDRRMC gustong ipagbawal muna ang anumang gawain sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Mula sa PHIVOLCS sa Katutok Live, si Julius Segovia. Julius! Mel, ayon sa PHIVOLCS, normal volcanic activity lamang daw ang phreatic explosion na naganap sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Kaya wala raw dapat ipangamba at ipag-alala mga residente sa Albay. Normal daw ang nangyaring phreatic explosion sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Ang phreatic explosion ay ang biglaang pagbuga ng steam na may kasamang abo sa bunganga ng bulkan dahil sa sobrang init ng magma sa ilalim. Sa record ng PHIVOLCS, 73 segundo o mahigit 1 minuto tumagal ang pagbuga ng steam at abo na umabot ng may 500 metro ang taas. Ang cause ng pagsabog ay yung usok or steam dahil sa pagpapakulo ng tubig na dahil sa ulan ay nagiging steam. Kung nabara yung steam, yan yung sanhi ng pressure doon sa crater at yun yung nag-trigger ng explosion. Parang dig high o nag-throat clearing, parang nasasamid. Isang Mayon sa mga tourist spot hindi lang sa probinsya ng Albay kundi sa buong Pilipinas. Dinarayo ito ng mga turista. Ang Hollywood star nga na si Zac Efron, hindi ito pinalampas nang bumisita siya sa Pilipinas noong nakaraang taon. Sa patakaran ng lokal na pamahalaan ng Albay, hindi pinapayagang umakyat ng Mayon ng mga turista kapag nasa alert level 1 ito. Pero nang magbuga ng abo ang bulkan kanina, nasa alert level 0 lang ito. Ayon sa PHIVOLCS, kahit pa nasa alert level 0 ang isang aktibong bulkan gaya ng Mayon, may posibilidad ng extreme explosion anumang oras tulad nga ng nangyari kanina. In any active volcano, kahit seemingly walang sign for a magmatic eruption, which is the dangerous in terms of space at maraming maapektuhan, merong possibility na mga steam-driven explosion. It simply means we need to further tighten. I think we need to shift again from Mayon being a volcano to Mayon being a mountain. I think those risks will always be there whenever you have a mountain. Ayon naman sa NDRRMC, ang manirahan lang sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon ang ipinagbabawal at hindi ang human activity roon. Kaya malaya pa rin daw nakakaakyat ang mountaineers sa Mount Mayon. Dahil sa nangyari na ikinasawi ng ilang mountaineers, may rekomendasyon sila. At isa sa kasunduan nila is i-recommend nga na isuspend muna yung human activity dun sa within the 6-kilometer radius permanent danger zone. Pero wala naman daw dahilan para ilikas sa mga residente sa Albay. Alert level 0 pa rin kasi ang status ng bulkan. Sa pahayag na rin ng PHIVOLCS is isolated case lang, hindi naman rason para magpanik. Nangyayari na ito and yun nga, dineclare nila is alert 0 pa rin. So wala namang kailang pangambahan. Paniguro ng PHIVOLCS, wala silang nakikitang magmatic eruption sa Mayon, pero asahan daw ang maliliit na phreatic explosion sa nangyari kanina. Mel, bukod sa dalawang helicopter mula nga sa Philippine Air Force, nangangailangan pa raw ng isang dagdag na chopper na mas matayog yung lipad. Ito nga pamahalang panlalawigan ng Albay para mas mapabilis ang search, rescue at retrieval operations. Muna Mel, ang latest mula pa rin dito sa tanggapan ng PHIVOLCS sa Quezon City. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.